Ito po yung aking na-realize. 25 years po ako naging employee. Sino po empleyado rito? Lahat naman, halos, di ba po? Wala pong masama sa pagiging employee. So 25 years po ako naging employee. So yung one thing na na-realize ko po sa buhay is kahit gaano ka pala kasipag, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka katalino, kasi ginawa ko yun dati when I was an employee. Ginalingan ko ng gusto, kahit dumating sa point na mas magaling pa ako sa boss ko, pero hindi ko po nakuha talaga yung pangarap ko. Wala eh. Binigay ko from 8 to 5. Kahit umuulan, pumapasok. Kahit umuulan. Every time na sumama ang panahon, laging bumabalik sa alaala ko, salamat Lord, kasi may lead good. Kasi kahit umuulan, yung iba po nakipagsiksikan sa boss, yung iba po sinusuong yung bagyo, yung baha, ako po natutulog sa bahay habang kumikita. Di ba po? Yun po yung one thing na na-realize ko. Lord, dati nung ako po bilang isang empleyado, lagi ako nagpipray, Lord, bigyan niyo naman ako ng opportunity, nakakapagod. Oh, nakakapagod ng gusto. Yung emotional state mo, yung mental state mo, kahit hindi okay yung mood mo, kailangan mong magpanggap na masaya sa harap ng boss mo, kailangan mong ngumiti sa harap ng mga customer niyo. Di ba hirap? Sino po na sa sales? Okay, sa sales. Di ba ngingiti kayo kahit na buringot kayo? Kasi wala kang choice eh, kundi pumasok. Di ba po? Kasi nasa trabaho tayo. Ganun po yung cycle. Pero na-realize ko parang po tayo nasa rat race lang. Ikot, ikot, bayad, utang, bayad, utang. At alam niyo po ba? Wala kaming sariling bahay. Simula po ng pagkabata ako hanggang nagkapamilya. Naranasan namin na tumira po sa sako na lang. Ilang beses kami pinalayas. Nung panahon na wala pa akong pamilya, kami pa lang ng tatay ko. Kasi maaga namatay yung nanay ko eh. Hanggang sa nagkapamilya, naranasan ulit namin. Sabi ko, hindi ako papayag na mamatay sa mundong ibabaw na ganito talaga kami. Yun pala, may mga pinapakita si Lord. Kagaya po nito. I know and I believe that all things work together for good to them that love God according to His purpose. Nandito po kayo, may dahilan po yan. Ang problema po, wala po sa gobyerno. Tama? Minsan sinisisi natin ng barangay captain, kasi ibubuto ko sa ganito. Baka sakaling umayos ang buhay ko. Tatalatin kapatid, wala sa kanila, kahit sinong barangay captain at mayor o presidente, hindi po kayo umaasa na bababa ang bigas sa 20 pesos. Kasi pag mayaman ka na, kahit ang bigas po ay 1,000, kaya nyo pong bilhin. Tama po? Ganun lang yun eh. Hindi po sa kanila yung ating future. So salamat sa Diyos na makita ko ito, senior sa akin to ng aking upline, nandiyan po siya sa likod, si Coach Harold Pangan, di naman kami nagkita niya personally. Senior niya lang. Nag-respond ako kasi nagpipray ako ng opportunity. Ito na yun. Sometimes, pinapakita sa iyo ng Lord yung mga opportunity, no? Tumadaan sa wall mo, pwedeng gamitin ng kapitbahay mo, pwedeng gamitin ng kaibigan mo, isi-share sa iyo yan. Ang problema tayo, kumatanggi tayo kasi ayaw natin. Hindi ko rin naman linya to eh. Diba, karamihan sa atin, hindi ko linya yan, hindi ko linya yan. Ganyan din naman ako. Hindi ko linya yun, hindi ko linya to. Pero bakit ako nandito? Coach Mon, school, nurse by profession. Anong ginagawa dito sa networking? Tapos, real estate broker. Anong ginagawa na dito? May mga doctors kaming members. Ang akala lang ng iba, ang network marketing ay para sa mga taong walang magawa. Hindi ba po? Pero hindi. No, salamat sa Lord. Dati po yun ang aking naranasan. Pero salamat sa Diyos, dating pinapalayas ng upahan, ngayon nagpapaupa na. Alam ko nila yan, yung mga nandito. Nakabili po kami ng bahay, house and lot sa RB2. At ngayon po, inupahan na, nagpapaupa na kami. At nakabili rin ng sariling sasakyan, cash. Wala pong utang.